Binigyang pansin ng pamunuan ng PNR ang reklamo ng kanilang mga dating pasahero na naapektuhan ng tigil operasyon ng tren. Personal namang binisita ng ahensya ang nakatagdang pag-aayos ng riles sa Alabang na inaasahan sa susunod na linggo. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Nagsagawa ng inspeksyon ngayon ang pamunuan ng Philippine National Railway o PNR sa estasyon ng tren nito sa Alabang para tignan ang isinasagawang pagbabakod at pagtatanggal ng riles na sisimulan sa mga susunod na linggo. Sa pangunguna ni PNR Chairman Michael Ted Macapagal, binigyang pansin nito ang reklamo ng mga dating pasahero ng tren kung saan ang sakayan ng mga bus na inilaan ng LTFRB. Kaya nga ang utos ko, pagbalik ko sa opisina, lalagyan papaskilan niya ng mga notice kung nasaan ang mga buses na umiikot doon sa tinatawag na bus augmentation program na itinalaga ng LTFRB para sa pasahero ng PNR. Tiniyak din ng pamunuan ng PNR na maayos ang sinasakyan na bus ng dati nilang mga pasahero at hindi na antala ang biyahe ng mga ito. Ang chinecheck ko, una, yung comfort. Gusto ko makita na comfortable sila. Ikalawa, yung schedule nila. Dumadaan ba sila on time? At ikatlo, gusto ko makita kung gaano kalaki yung mga buses ilan na-accommodate. Kasi ang affected riders namin nasa mga 30,000 overall in Metro Manila. Sa nasabing bus augmentation program ng LTFRB, katuwang dito ng PNR ang HM Transport Incorporated kung saan nasa 15 bus nila ang bumabiyahe mula sa Alabang at tumitigil sa mga estasyon ng PNR, diretso papuntang Tutuban, Divisoria para matugunan ang dating nasa 800 pasahero ng PNR araw-araw. Bagay na ikinutuwa ng mga dating pasahero ng PNR, anila kahit na malaki ang diferensya sa pamasahe na mula sa dating 30 pesos mula Alabang pa Divisoria na ngayon ay 72 pesos na, malaking bagay na rin dahil hindi na nila kailangan magpalipat-lipat ng sasakyan. Gayon din ng mga matatanda at estudyante na dating naglalakad na malayo papunta sa mga estasyon ng tren. Nakakatulong din kasi diretso siya papuntang Divisoria, hindi na transfer. Tiniyak naman ng pamunuan ng nasabing kumpanya ng bus na sa kabila ng 42 pesos na diferensya sa pamasahe ay mas mapapagaan nito ang biyahe ng kanilang mga pasahero. Kung may laman po sa walayan, aalis po yung bus. Yun po yung ginagaranti namin para po masupport namin yung kabila. Kasi po pag hinabaan namin yon, mawawalan bus po yung kabila. Ganun po yung sistema ng operations namin. Samantala, inaasahan naman na makompleto ang pagdating ng mga state-of-the-art na bagon mula sa Japan sa mga susunod na buwan, kung saan ay may tatayo na rin ang mga dipo para dito para sa target na maging fully operational ang bagong mukha ng PNR sa taong 2028. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.